guys sa magandang tanghali Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Sa buong bansa, sa buong mundo, ngayon pong araw na ito ng Lunes na naman. Ngayon pong Pebrero 16 taong 2026, ang alan po ni Senyor Ray Pacheco, pansamadala pong humahalilidro na sino. Ito pa rin po sa impilo may totong lakas, CWIC 882 sa Liu Channel 23 sa oras po na 2 sandali makalipas ang alas 12 na tanghali. Silipin po muna natin ang mga rumaratsadang headline. Senyor Balita! Sa ikatlong sunod na linggo, panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Sasalubong na naman sa mga motorista, Kasbu! Senyor Balita! Iriti dating Senator Revilla na muling imbestigan ang kanyang kaso sa Ombudsman kinatigan ng Sandigan Bayan. Senyor Balita! Magbubukas naman ang Maharlika Highway bago sumapit ang mahal na araw, pinamamadali na ng DPWH. Senyor Balita! Good news, OFW remittances sumirit sa all-time high, $35.6 billion noong isang taon. Senyor Balita! Po ang mga rumaratsada pong ulo ng mga balita ngayong araw po na ito ng Lunes. Ngayon pong buwan ng pagmamahal, Pebrero 16, taong 2026. Ba't naka-biyernes yan? Lunes pa lang. At mamadali naman kayo. Grabe naman. Dahil bukas, holiday, no? Holiday bukas. Nila. Sana all. Nila. Sana all. Pati ang Miyerkules, pati Miyerkules. Ramadan. Holiday nila. O siya, Sana sige. Bago po tayo magtungo sa mga rumaratsada pong ulo ng mga balita, andiyan na ba yung ating weather report? Katid yan, alamin na natin kung may panibago bang sama ng panahong namumuo sa loob at labas ng bansa mula kay Daryl Justin. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali Pilipinas, narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Tatlong weather systems pumuli ang umiiral sa bansa natin for this Monday. Unahin natin ang shear line o yung pagsasalubong ng easterlies at amihan na kasalukuyang nagdadala na maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, paghulog at pagkidlat dyan po sa may Cagayan at Isabela. Habang sa Aurora, Quezon, Metro Manila, nalalabing bahagi ng bansa maliban lamang po sa Ilocos Norte, Apayao, Batanes at Babuyan Islands. Asahan po ang easterlies dahil sa extreme northern Luzon, umiiral ng mahina ang hanging amihan o northeast monsoon. Bagamat mahina po ang pag-iral ng amihan sa araw na ito hanggang Tuesday or Wednesday, maaari nating maasahan ang mahinang pag-iral ng amihan dyan lamang po sa may dulong hilagang Luzon. By Thursday and Friday, good news dahil inaasahan natin magkakaroon ulit ng panibagong surge o bugso ng malamig na hangin na mararamdaman ng ating mga kababayan, lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Sa susunod 3 araw, ang Metro Manila magkahalong init at ulan ang dapat naasahang lagay ng panahon. Mga isolated rains and thunderstorms lalo na sa dakong hapon at gabi, nasa 24 hanggang 31 degrees ang taglay na o agwat ng temperatura, habang sa Metro Cebu naman magkahalin tulad na weather conditions sa Metro Manila, nasa 25 hanggang 31 degrees din ang temperatura. Pero sa Metro Davao, asahan ng masungit, maulan at may kasama pang malalakas na kulog at kidlat sa Wednesday at Thursday dyan po sa may Davao area. Nasa 24 hanggang 30 degrees ang agwat ng temperatura, maaari pang sumirit yan hanggang 33 degrees Celsius. Asahan po natin na sumikat ang araw kaninang alas 6:20 ng umaga at ang paglubog naman asahan mamayang 1 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ngayon, yan naman aking latest weather report. Whether you like it or not, ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report.
Senyor Balita! Gracias, El Bonito Daryl Justin sa kanya pong weather report. At sa oras nga na 7 sandali makalipas na po ang alas 12 ng tanghali. Silipin na po natin ang mga maiinit na mga balita. At eto na nga po dahil may abiso po sa mga motorista. Kasabay nga po ng buwan ng pagmamahalan ay nakaamba na naman ang panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Sa ikalimang sunod na linggo pala ito. Grabe. Panglima na pala? Akalang 3 lang. Grabe naman kayo sa buwan ng pagmamahal. Nag-anunsyo na ang mga kumpanya ng langis na tataas ng piso at 20 sentimos ang kada litro ng gasolina. Big time po yan. Habang 60 sentimos sa kada litro ng diesel at kerosino gas. Epektibo ang mga panibagong adjustment simula alas 6 ng umaga bukas, Pebrero 17, maliban sa clean fuel na magpapatupad naman ng alas 4:01 bukas ng hapon. Matatandang nagtaas din ang presyo ng mga oil products noong nakaraang linggo. Iba pang detalye ng mga balita kinatigan ng Sandigan Bayan ang hirit ni dating Senador Bong Revilla na muling imbestigahan sa Office of the Ombudsman ang kanyang kinakaharap na kaso kaugnay sa mga anomalyang flood control projects. Kasunod ito nang inihain ang kanyang kampo sa korte na motion for reinvestigation sa Ombudsman. Batay sa desisyon ng Sandigan Bayan, pinayagan ng mga maestrado ang hiling na leave of court ng dating mambabatas, gayon din si dating DPWH official Juanito Mendoza. Dahil dito inaatasan ng Tanod Bayan na magsagawa ng panibagong investigasyon higil sa kasong malversation na kinakaharap ni Revilla. Ipinalawanag ni Atty. Francesca Senya, spokesperson ng dating senador, hindi pinagbigyan ng ombudsman ang kanilang kliyente na tumugon sa kaso kaya't naghain sila ng motion. Nila ang ombudsman ng 60 days para mag-ruling on doon sa motion for reconsideration or reinvestment. Meron pong violation po ng due process sa parte ni Senator Bong. So, hindi po siya binigyan ng sapat na pagkakataon para matanggap ang mga dokumento. Yung binanggit namin dati na may higit kumulang 700 pages na complaint na hindi siya na-furnish. Yung mga charge na umabot sa korte, hindi yun yung charge na lumabas doon sa ombudsman level. Ang pambahagi ng pahayag ni Atty. Francesca Senya, spokesperson ni dating Senador Bong Revilla Jr. Senyor Balita! Nagpasok naman ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 3rd Division para kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay ng kasong malversation sa sinasabing 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Ito'y matapos tumanggi si Revilla na maghain ng plea sa kanyang arraignment. Kaya ang korte na mismo ang nagpasok ng not guilty para sa dating senador. Nagpasok din ng not guilty plea ang kanyang kapwa-akusadong si Juanito Mendoza na dating opisyal ng DPWH. Una nang nagpasok ng not guilty plea para kay Revilla ang Sandigan Bayan 4th Division sa hiwalay naman na kasong graft na may kaugnayan pa rin sa nasabing anomalya. Samantala itinakda ng korte ang preliminary marking of evidence simula Pebrero 23 hanggang 27 habang gaganapin naman ang pre-trial sa Marso 6. Samantala, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. PWH pinamamadali na ang pagbubukas ng Maharlika Highway bago sumapit ang mahal na araw. Detalye buhat kay Patrol 5, Aya Yupanco. After 3, 1, 2, 3.
Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na pagsapit ng Semana Santa ay bukas na sa publiko ang kahabaan ng Maharlika Highway mula lalawigan ng Quezon, Bicol Region at lalawigan ng Samar. Ito'y ayon sa kalihim ay para wala ng abala sa pagbiyahe ng mga motorista bago pa ang mahal na araw. Minamadali na rin niya ang pansamantalang mga rehabilitasyon para maayos ang mga kalye upang maibsan ang matinding sakripisyo o trapiko at perwisyo sa pagdaan sa mga bako-bako at lubak-lubak na kalagayan ng naturang highway. Sinabi pa ng kalihim na pagkatapos ng Semana Santa ay saka sisimulan ang proseso ng pangmatagalang rehabilitasyon ng Maharlika Highway. Kasama na rito yung pagkuha ng malalaking mga construction company na may makinarya para sa mahusay na paggawa ng kritikal na lansangan. Bukod pa ito sa paggamit ng serbisyo ng mga dayuhang consultant at makabagong teknolohiya para sa mahusay na pagsasaayos paggawa ng Maharlika Highway. Ito is Patrol number 5. Ayayupan ko para sa implementado ng lakas, DWIC. Napaparita na tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Samantala sa iba pa rin paksa ng mga balita, sumirit sa all-time high na $35.6 billion ang cash remittances mula sa mga overseas Filipino worker o OFW noong nakaraang taon. Mas mataas ito ng 3.3% kumpara sa $34.5 billion noong 2024. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa $3.5 billion ang remittances ng mga OFW nitong Desyembre. Mas mataas sa $3.3 billion sa kaparehong panahon noong 2024. Batay din sa datos ng BSP, sa kabuang halaga ng Disyembre, $2.8 billion ang ipinadala ng land-based workers habang $690 million ang nagmula sa sea-based workers. Nananatiling nangungunang pinanggagalingan ng remittances ang Estados Unidos na mayroong 39.7%, sinundan ng Singapore 7.3% at Saudi Arabia 6.6%. Talatanggap pa tayo ng reports. Igal na aksyon laban sa maanomaliang housing project sa Magalang, Pampanga, ikinakasana. Ang pag-uulat naman mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. From the start, walang natanggap ni isang papel ang SHAFC sa proyektong ito. Ito ang mariing pinahayaga ni Federico Lacsa, Presidente at CEO ng Social Housing Finance Corporation, kaugnay sa kontrobersyal na pabahay sa Santo Niño, Magalang, Pampanga noong panahon ng dating alkalde na si Romy Pecson. Ayon sa SHFC, walang opisyal na dokumento o koordinasyon na naisumite sa kanilang tanggapan at nablatter pa ang umano'y hindi otorisadong paggamit ng kanilang logo sa groundbreaking. Matatandaang sa loob ng 5 taon, entrada lamang ang naitayo sa proyekto habang tinatayang 1,700 buyer ang nakapagbayad na. Nilinaw ni Malu Lacson na kasalukuyang punong bayan ng Magalang na walang iniindorsong turnover ang dating administrasyon. May impormasyon din ang LGU na patuloy pang nakasingil ng buwanang hulog ang ilang individual na konektado sa dating Urban Poor Affairs Office kahit wala na ang mga ito sa opisina. Ayon naman kay Darwin Reyes, legal counsel na itinalaga ng alkalde, na posible ang kasong syndicated estafa dahil sa dami ng complainant. Binibigyan diin din ng legal team ang pananagutan at legal na obligasyon ng mga dating opisyal na nagpasimula ng proyekto, kabilang na ang posibleng kriminal at administratibong kaso. Nagbibigay na rin ng libreng consultation ang pamahalaang bayan upang matulungan ang mga biktima na maipaglaban ang kanilang karapatan. Ito si Patrol 17, Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Samantala, 3 buwang fishing ban sa Zamboanga Peninsula inalis na. Ang pag-uulat naman mula kay Patrol 38, Jen Patrolya.
Inalis na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at 3 buwang closed fishing season sa Zamboanga Peninsula. Batay sa abiso ng ahensya, maaari nang pumalaot ngayong araw ang mga mangingisda ng conservation area kabilang ang katubugan ng East Sulu Sea, Basilan Strait at Sibugay Bay. Matatandang ipinatupad ang closed season noong Nobyembre upang maprotektahan ang sardine spawning period. Dahil dito, inasang muling sisiglang produksyon ng sardinas sa nasabing rehiyon. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Alright, maraming salamat si Patrol 38, Jen Patrolya. O ito naman sa iba pang balita, tamang-tama po ito para po sa selebrasyon bukas, kasabay po ng Chinese New Year, Year of the Fire Dog ba? O Year of the, o basta, Year of the Dog tuloy. Year of the Horse pala. Alamin po natin ang pag-uulat naman kaugnay sa selebrasyon ng Chinese New Year. Diyan po sa lungsod ng Maynila, nagbabalik si Patrol 5 Aya Yupanco. Isasara sa mga motorista ang ilang kalye sa lungsod ng Maynila ngayong February 16 bilang bahagi ng selebrasyon sa Chinese New Year. Advisory ng Manila Police District, magsisimula ang aktibidad ng alas 3 ng madaling araw bukas. Unang isasara ang Binondo Intramuros Bridge sa ngayong umaga, nasusundan ng Jones Bridge alas 7 mamayang gabi. Isasara rin ang Plaza Lorenzo Ruiz U-turn access mula Juan Luna hanggang Quintin Paredes alas 10 ng gabi. Maging yung bahagi ng Ongping Street at Plaza Cervantes. Pinayuhan ang mga motoristang maghanap na muna ng mga alternatibong ruta upang makaiwas sa mabigat na daloy ng trapiko. Ito yung Patrol number 5. Ayaw pang ko para sa Pilmeto ng Lakas, DWIZ. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Ang paalala po sa mga daraan po sa lungsod ng Maynila, yung ilang pong mga kalsada ay sarado, lalo po dyan sa bahagi ng Binondo bilang selebrasyon nga po, bahagi ng selebrasyon ng Chinese New Year, Year of the Horse. Ang taon ng mga Yokababs. Alam nyo na yan. Kaya, hindi, wag naman gano'n. Grabe naman kayo. Year of the Fire Horse, tama. Year of the Fire Horse. So, malas nyo pag nadaan kayo dyan. Swerte nyo kung nalayo kayo. Diba? So, ano ba? May mga tinda na ba? Ay, mga tikoy. Oo, syempre, pati yung mga prutas. Yung mga pampaswerte. Yan, sa mga daraan po dyan. O mga daraan, mga magpupunta po sa may Ongpin, dyan po sa Binondo, Maynila. Yung mga makiki-celebrate para po sa Year of the Horse o Lunar New Year po ng ating pong mga kababayan, mga Filipino-Chinese. Samantala, ating Pangulong Duterte walang anumang iligal na iniutos kay Senador Bongo. Ang pag-uulat naman mula sa Senado, Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Hindi daw susunod Senator Bongo sa anumang iligal na utos mula kanino man. Ito binigyan din ni Senator Go matapos natukuyin siya, Senator Bato de la Rosa at iba pang personalidad na International Criminal Court o ICC bilang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawang crime against humanity kaugnay na pinatupad na giyera kontra iligal na droga. Git ni Senator Go walang anumang iligal na iniutos sa kanya ang dating Pangulo. Ayon pa sa Senador, tanging hangarin ng dating Pangulo ay linisin ang ating bansa at labanan ang mga naghahasik ng lagim, lalo na pagdating sa illegal drugs, ito'y para maproteksyonan ang mga kabataan. Bilang kasamaan niya sa pagsaserbisyo ng dating Pangulo, mula noong mayor pa ito hanggang sa naging special assistant to the president siya at hanggang bago nahalal na senador, wala daw siyang anumang illegal na iniutos sa kanya ang dating Pangulo. O narito giniit ni Senator Go na ginawa niya ang kanyang trabaho na naaayon sa batas ng tao at batas ng Diyos. Nilinaw ng Senador na walang basihan, one-sided
at walang kaugnayan sa realidad ng kanyang papel at responsibilidad bilang Special Assistant to the President mula 2016 hanggang October 2018, gayon din bilang Executive Assistant sa Mayor ng Davao City mula 1998 hanggang 2016. Administrative at clerical lang anya ang trabaho niya at walang kaugnayan sa pulis o operational matters. Ito si Patrol 19 Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Alright, balikan po natin ang Binondo, Maynila. Security measures para sa pagdiriwang ng Chinese New Year at sa Binondo at iba pang lugar, kasado na. Nagbabalita si Patrol 24, June Samson. Kayong June? Tiniyak ng Manila Police District ng Ikot kang konti. May feedback. Kuyang Drew. Hindi, babalikan na lang natin si Patrol 24, June Samson. Wala po dyan sa Binondo, Maynila. Kamnay nga po na balitang yan, nagbabala naman ang isang pollution watchdog laban sa mga Lucky Charm na imbis na swerte ang dala sa Chinese New Year ay kamalasan pa ang dulot. Ayon sa Ecoways Coalition, sa mahigit 20 Lucky Charm na nabili nito sa ilang lugar sa Maynila, siyam ang naglalaman ng nakalalasong cadmium na lampas sa 100 parts per million. Isa ang cadmium sa 10 chemical na itinuturing na major public health concern ng World Health Organization. Dahil dito nanawagan ng Ecowaste na magsagawa ng comprehensive review ng mga kasalukuyang regulasyon upang maiwasan ang pagpupuslit ng mga alahas na may cadmium sa mga tindahan. Alright, okay na ba si June Samson? Sige, punta muna tayo sa Senado. Balik tayo sa Senado. Kasintahan pa lang, tinanong kung kabilang sa ipagbabawal sa panukalang anti-political dynasty bill. Ang detalye nagbabalik si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sakop ba ng ipapasang anti-political dynasty ang magjowa o magkasintahan pa lang na tumatakbo sa anumang posisyon sa isang probinsya o lokalidad? Ito ang isa sa tanong ni Marilao, Bulacan Mayor Jamina C. kay Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation Chairman Senator Risa Ontiveros sa pagpapatuloy ng konsultasyon sa panukalang batas kontra political dynasty na ginanap sa Bulacan. Paano din daw kung dalawang bakla na married pero hindi naman kinikilala sa ilalim ng ating batas ang kanilang kasal? Sakop daw ba sila ng anti-political dynasty bill o sakop lang ng pagbabawal ng panukala ay mag-asawa o common law partners? Paliwanag naman ni Senator Hontiveros, isa sa mga panukala na nakahain sa Senado ay saklaw sa pinagbabawal na tumakbo ang magka-live-in o yung mga nakatira sa isang tahanan kahit hindi sila kasal. Suportado ni Mayor C ang pagbabawal sa pagtakbo ng magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity lamang, ibig sabihin immediate family gaya ng asawa, kapatid, magulang at anak. Ayon sa alkalde, habang mas gusto nila na ang pagbawalan sa pagtakbo ng sabay-sabay ang magkakamag-anak pero payagan daw yung successive o yung magkakasunod. Kapag daw kasi simultaneous ay parang pinakyaw sa isang pagkakataon ang pagbabawal sa pagtakbo ng magkakamag-anak, pero kapag succession o magkakasunod baka daw pwedeng payagan, lalo na kung maganda naman daw ang pamalakad at may continuity ang legacy at mga programa. Gate ni Mayor C, suportado niya ang anti-political dynasty bill hindi para parusahan ng sinuman o tanggalin ang karapatan ng mga pamilya, kundi para palawakin ang oportunidad sa serbisyo publiko. Si Senator Hontiveros naman, inisa-isa ang pinsalang dulot ng sistema ng dynasty kung saan nakakonsentrate ang kapangyarihan sa isang pamilya, karaniwan daw na nakalink ito sa korupsyon at kahirapan. Ayon sa Senadora, kabilang sa gusto nilang pag-usapan kaya dinala nila ang pagdinig sa panukala sa iba't ibang lugar sa bansa ay kung hanggang saan ba ang degree of relationship ang pagbabawalang tumakbo, pangalawang scope o
prohibition at kung simultaneous o successive na prohibition. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Ay, balikan na po natin ang Binondo, Maynila. Alamin na natin kung nakakaswerte na ba, nakakatapak na ba ng swerte si Patrol 24 June Samson kayong June. Kuyang Drew, tiniyak ng Manila Police District at ng lokal na pamahalaan ng Maynila na nakalatag na ang mahigpit na seguridad para sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa Binondo. Ito'y para maiwasan ang anumang hindi inaasahang insidente at anumang uri ng krimen dahil inaasahan na dadagsain ng publiko ang mga aktibidad tulad ng fireworks display sa Binondo Intramuros Bridge na mapapanood naman ng publiko sa Jones Bridge. Habang magsasagawa rin ng parada, layon at dragon dance sa Ongpin kung saan magkakaroon ng programa at iba pang aktibidad sa Plaza San Lorenzo Ruiz. Kinumpirma naman ng NPD na makakatuwang nila ang pwersa ng National Capital Region Police Office na magdi-deploy ng higit 7,000 personnel sa Binondo, Ongpin, St. John's Bridge, Lucky Chinatown at sa Chinatown sa Quezon City para masiguro ang kaayusan at kapayapaan. Bukod dyan ay may mga nakasibilyan na pulis na itatalaga para sa monitoring sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa pakikipagtulungan ng mga tauhan ng barangay at ng mismong Chinese community. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Alright, unang bagso pa lamang po ay ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Magbabalik po tayo makalipas lamang ilang mga paalala oras. 28 sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Tayo po ay nagbabalik sa ikalawang sigwada po ng Senyor Balita. Sa ngalan pa rin po ni Senyor Ray Pacheco. Inyo pong makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. At sa pagpapatuloy nga po ng mga balita, ay karapatan ng sino man na questionin ang mga desisyon ng Korte Suprema, ngunit mayroon itong limitasyon. Ito ang nilinaw ni Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence Dean Tranquil Salvador III sa gitna ng mga batikos sa Supreme Court kaugnay sa desisyon nito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Dean Salvador, posibleng masampa ng kaso mga individual na hindi abogado, lalo mga hindi abogado, kung ang mga pahayag ng mga ito, lalo kung mga pahayag nito ay nakasisira o makasisira sa tiwala ng publiko sa hudikatura. Ang tawag po dyan, maaring indirect contempt ang isasampang kaso sa iyo dahil po sa mga actuations po na hindi na sa tingin nila sang-ayon sa nararapat na paggalang sa hukuman. Yun naman pong batikusin, pagsalita, hindi po masama yun. Kaya lang po, siyempre, in a society na tayo ay nakalagay nga rin po sa Code of Professional Responsibility ng abogado to act with civility. Yung mag-discuss po, hindi masama. Yung magbigay ng opinion, hindi masama. Dahil ginagalang naman po yan. Ang masama po, gumagawa po tayo ng mga pananalita na maaring ma-erode natin ang tiwala sa institusyon. Samantala, malamig naman ang law experts sa patutsada ni Senate President Tito Soto na publicity stunt lamang ang mga kasong isinampa sa kanya o reklamong isinampa sa kanya dahil sa batikos nito laban sa ruling ng SC sa impeachment complaint. Iniiwan po natin yan dahil alam mo yung personal na pananaw ay pananaw niya. Maaari pong nai-refer na yan sa abogado niya o sa kanyang legal team at ayoko pong bigyan ng analysis ang isang complaint na hindi ko po nabasa. Na yung sinasabing publicity stunt, hindi ko kasi makikita ang laman or sustansya dito. Kung pagbabatayan ko lamang po yung mga news account na ganitong kanyang sinasabi, at the end of the day, ang Supreme Court po ang magsasabi niya. Po ang tinig ni Manila Adventist College School of Law Dean Tranquil Salvador III sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! Ang kapatayan ng mga pag-ulat mula sa labas ng impilan. Bahay program mas pinalawak, higit 400 units na ipatayo ng gobyerno ayon kay Pangulong Marcos.
Ang pag-uulat naman buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy ang pagpapalawak ng gobyerno ng mga programa nito sa pabahay. Sa ginanap na anibersaryo ng DSUD, Department of Human Settlements and Urban Development sa Taytay Rizal, binigyan din ng Pangulo na pangunahing prioridad ng pamahalaan ang pagkakaroon ng ligtas at desenteng tahanan para sa bawat pamilyang Pilipino. Sinabi ng Pangulo na mula July 2022 hanggang Enero ngayong taon, mahigit 423,000 na ang housing units na naipatayo ng pamahalaan na sa ilalim po yan ng iba't ibang housing modalities ng gobyerno. Dagdag pa niya, patuloy pang palalawakin ng produksyon upang maabot ang mas marami pang benepisyaryo sa mga susunod na taon. Isinagawang programa sa isang precast plant sa Taytay kung saan pinakita ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa mas mabilis na paggawa ng housing components. Ayon sa Pangulo, makatutulong ang gantong sistema upang mapabilis ang paggawa ng mga pabahay. Pinuri din ng Pangulo ang mga reforma na nagresulta sa mas mababang interes sa housing loans dahilan upang mas maraming Pinoy ang kwalipikadong makautang para sa sariling bahay. Malaki rin anyang naitutulong ng government subsidies upang gumaan ang pagbabayad ng mga benepisyaryo. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may todolas. DWIZ nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Sa mga rin balita, magtungo naman tayo sa Kamara. Necrological Service para kay yumaong dating House Speaker Jose de Venecia, sinimulan na. Ang detalye ihatid naman ni Patrol 30 Jelly Mendez. Sinimulan na sa Kamara ang Necrological Services bilang pagkilala at pagbibigay pugay sa yumaong si dating House Speaker Jose de Venecia. Pinangunahan ni House Speaker Faustino D. Duterte ang memorial services sa nag-iisang mambabata sa kasaysayan na nahalal ng 5 beses bilang Speaker ng Kamara. Ang naturang aktibidad ay dinaluhan ng mga dating naging leader ng Kamara ay yung mga dating naging Speaker, kabilang na nga sina dating House Speaker sa Manny Villar, Sonny Belmonte, Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at later Representative Martin Romualdez. Nakiisa rin ang iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan at maging ang mga miyembro ng 20th Congress. Si De Venecia, o mas kilala bilang si JDV, Tito Joe at Manong Joe, ay yumao nito lamang February 10, 2026 sa edad na 89 na nagsilbi bilang leader ng Kamara mula 9th Congress hanggang 14th Congress. Siya rin ay ilang beses ring nahalal bilang kinatawa ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Una nang sinabi ni Speaker D na si De Venecia ay hindi lamang naging Speaker ng Kapulungan, kundi isang haligi ng institusyon, tagapagtanggol at nagapatatag ng demokrasya at pagsusulong ng mahalagang reformang pang-ekonomiya. Inilarawan din ni Speaker D si De Venecia bilang leader na may dignidad at malasakit sa bayan kasabay ng pagsusulong ng mahalagang batas at mga reforma sa bansa. Ayon kay Speaker D, mananatiling buhay ang alaala ni De Venecia sa mga reformang kanyang isinulong, sa diplomasya ang kanyang ibinuhay at sa mga lingkod bayan na kanyang hinubog at binigyang inspirasyon. Natatandaan pinagtibay ng Kamara ang House Resolution No. 758 na iniakda ni Speaker D at Majority Leader Sandro Marcos kasama ang iba pang mambabatas bilang pagkilala sa kanyang natatanging serbisyo at pamana sa institusyon. Anya ang pamamaraan sa pamumuno ni Venecia ay simple pero mabisa gaya na lamang ng mga reforma pang-ekonomiya, pagpapatupad ng mga halagang polisiya sa infrastruktura at iba pang inisyatiba na patuloy na umuhubog sa direksyon ng bansa. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulap para sa impilang may tawdang lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat si Patrol 30 Jelly Mendez. Balikan naman natin ang palasyo ng Malacanang. Bahay para sa Pilipino, tinawag ni Pangulong Marcos na labor of love. Bakit nga kaya? Nagbabalik si Patrol 13, Gilbert Perdes.
tinawag na isang labor of love ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang misyon ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD sa pagbibigay nga ng maayos na tahanan sa bawat Pilipino. Sa pagdiriwang ng anibersaryo ng ahensya, kinilala ng Pangulo ang papel ng ahensya bilang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa pagpaplano, pamamahala at koordinasyon ng mga programa sa pabahay at urban development sa bansa. Anya, malaki na ang naging progreso ngunit marami pa ang kailangang gawin. Binigyan din pa ng Pangulo na sa ilalim ng bagong Pilipinas, walang pamilyang dapat maiiwan sa pag-unlad, lalo na sa usapin ng pagkakaroon ng sariling tahanan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang mga Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Pagpapatuloy pa rin ang ilang pang mga balita. Maya, standby lamang po yung ating pong mga ronda probinsya. Niyak ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na hindi siya magtatago o alis ng bansa sakaling may ilabas na warrant of arrest matapos siyang mapabilang sa mga tinukoy na co-perpetrator sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Atty. Aguirre, handa niyang harapin ang alegasyon kasabay ng paggigiit na wala siyang kinalaman sa mga sinasabing extrajudicial killings at madugong anti-drug war campaign o anti-drug campaign ng Duterte administration. Sa katunayan na niya ay siya pa ang nag-facilitate ng pakikipag-usap ng ilang biktima ng drug war kay dating Pangulong Duterte upang magreklamo bukod pa sa mga kasong isinampa laban sa mga pulis na sangkot. I will not leave. I have faith in the judicial system, in the Supreme Court. Sa ngayon, kaya hindi ko lang malaman kung ba't itong mga ito na dinidemanda ko, kung nagkasala ko, ba't din nyo ako dadalhin sa Hague? Ba't din nyo ako demanda dito sa Pilipinas? Nandito na ako eh. Hindi wala ba kayong tiwala sa justice system ng Pilipinas? Nanindigan din si Aguirre na ipagtatanggol niya ang kanyang sarili kasabay ng pag-apela sa Korte Suprema na maglabas ng malinaw na patakaran para sa mga kasong may kinalaman sa foreign tribunals upang maprotektahan ang mga karapatan ng mga nasasangkot. Of course, pagtatanggol ko yung sarili ko, actually hindi ko nga siniseryoso ito eh. Noong I was interviewed about this, sabi ko paano mangyayari yan? Nung daw, tungkol nga daw sa nung last year, September. Pero hindi ko na binigyan ng serious na pagtingin yan sapagkat alam ko namang walang mangyayari dyan sapagkat ako'y walang kinalaman dyan. So ngayon, lesser redacted na raw ito pero ganun pa rin eh. Ang labo pa rin. Kapwa si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! Natanggap tayo na pag-ulat mula sa probinsya. Supply ng kuryente sa Occidental Mindoro tiniyak ng Umeco sa kabila ng nagbabadyang power crisis sa susunod na taon. Detalye mula kay Mariboy Isibido. Tiniyak ng Occidental Mindoro Electric Cooperatibo Umeco ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa lalawigan. Ito ay sa kabila na nakaambang power crisis o kakulangan ng supply sa taong 2027. Sa panayam ng DWIC kay Umeco General Manager Engineer Celso Garcia, inamin ito na matatapos na ang kontrata sa pagitan ng Umeco at Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o OMCPC ngayong December 2026 para mag-supply ng kuryente sa mga bayan ng San Jose, Magsaysay, Rizal at Kalintaan o Samarica, mga bayan na may pinakamalaking demand sa supply ng kuryente sa lalawigan. Ito ay matapos magdesisyon ng Energy Regulatory Commission na hanggang December 2026 na lamang magsusupply ng kuryente ang OMCPC. Nangako si Garcia na agad kikilos ang Umeco para sa pagsasagawa ng Competitive Selection Process o CSP. Bagamat nanalo na ang DMCI sa Competitive Selection Process para mag-supply ng kuryente sa mga bayan ng Sablayan, Mamburao, Paluan at Santa Cruz at Abra de Ilog o MAPSA na natiling wala pa ring supplier ang Samarica area. Dagdag pa ni Garcia, may sapat na panahon ang nanalong supplier sa Sablayan at MAPSA para makapagtayo ng kanilang planta bagong pagtatapos ng kontrata ng kasalukuyang supplier. DMCI po yung ating nanalong power supplier sa MAPSA and Sablayan na merong 17 megawatts. Total 17 megawatts na capacity. At inaasahan po natin na ngayong Pebrero, at tapos ng Pebrero ay atin pong mapipirmahan yung power supply agreement. Pinawi din ni Garcia ang pangamba ng publiko
publiko na muling kapusin sa supply ng kuryente ang Occidental Mindoro dahil sa kawalan ng sapat na supplier at kapusin sa panahon ang CSP kapag katuluyan ng natapos ang kontrata ng OMCPC ngayong December 2026. Pagtitiyak ni Garcia may sapat na panahon para matapos ang bidding, contract signing at ERC approval sa loob ng 180 days para sa Samarica area ayon sa rules hanggang sa buwan ng Hulyo. Pinawi din ni Garcia ang pangamba ng publiko na muling bumalik sa Emergency Power Supply Agreement o EPSA at magkaroon ng power gap o malawakang brownout sa Occidental Mindoro. Aniya sakaling walang mapirma ang kontrata matapos ang existing contract, malaking problema ang kakaharapin ng UMECO. Kaya malaki aniya ang papel ng Procurement Committee sa ginagawang mabilis na proseso. So by July, tapos po yung proseso. Yung sa 180 days, kasama na po doon ang pag-a-apply sa Energy Regulatory Commission. Dagdag pa ni Garcia, 5 taon talaga dapat ang kontrata ng OMCPC kaya may nakapending na clarification pa ito sa ERC. Base dito sa mga pagtatanong-tanong ko sa ibang kontrata, katulad sa UMECO, na after 1 month ay nag-issue agad ng provisional authority para maiwasan yung mga EPSA. So hopefully ganun din ang magiging trato sa atin ng Energy Regulatory Commission. Ang tinig ni OMECO General Manager Celso Garcia. Matatandaan dumana sa napakamahal na supply ng kuryente ang Occidental Mindoro na umabot sa halos 22 pesos per kilowatt hour noong 2023 Emergency Power Supply Agreement at rotational brownout kung saan 4 na oras lamang kada araw ang kuryente sa buong lalawigan. Mula dito sa Occidental Mindoro, Ronda Patrol Mariboy Isibido para sa Todong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Magbabalik po tayo muli makalipas lamang ang ilang mga paalala oras. 14 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 1. That time check was brought... Okay, tayo po ay nasa uling bahagi na po ng Senyor Balita at siya nagpapatuloy nga po na balita. Handa na ang Simbahang Katolika para sa Ash Wednesday o Miyerkules de Ceniza sa Pebrero 18 na simbolo ng pagsisimula ng Kwaresma habang naghahanda na rin ang Muslim community sa pag-obserba ng Ramadan sa pamamagitan ng moon sighting na isasagawa bukas. Ayon kay Father Viel Bautista ng Manila Cathedral, sinimula ng kolektahin ng simbahan ng mga natuyong palaspas mula sa nakaraang linggo ng palaspas upang sunugin at gawing abo para sa ritual. Inihanda na rin ang katedral para sa inaasang pagdagsa ng mga mananampalataya, kabilang ang paglilinis ng mga kumpisalan. Samantala, kinumpirma ng National Commission on Muslim Filipinos Region 9B na ang pinakamaagang pagsisimula ng Ramadan ay posible rin sa Miyerkules. Pero inaasahan sa Pebrero 19 ang mas malinaw na simula sa karamihan ng Islamic countries. Ang dalawang selebrasyon ay kapwa mahalagang panahon ng pananalangin, pag-aayuno at pagmumuni-muni para sa mga Kristiyano at Muslim sa bansa. Ang kapatay ng report. Pangulong Marcos aminadong marami pa ring pamilya ang nangungupahan at may mga tirahang kulang sa proteksyon laban sa sakuna. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Marami pa ring pamilya ang nangungupahan ng walang katiyakan at may tirahang kulang sa proteksyon laban sa sakuna. Dahil dito sinabay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas pinaigting pa ang pagpapatupad ng expanded pambansang pabahay para sa Filipino Program o 4PH program. Sa ginanap na seremonya, personal naman na iniabot ng Pangulo sa mga benepisyaryo ang mga dokumento at tulong pinansyal para sa land site at development. Sa ilalim po yan ang Enhanced Community Mortgage Program na pinangangasiwaan ng Social Housing Finance Corporation. Dumalo rin sa okasyon ang mga opisyal ng pabahay, kabilang ang pamunuan ng National Housing Authority at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Rizal na katuwang sa implementasyon ng mga nabanggit na proyekto. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Sa iba pa rin balita, 8 panukalang kabilang sa LEDAC priority measures umusad na sa Kamara. Ano kaya yan? Patrol 30 Jelly Mendez. Umakyat na sa masusing yugto ng pagtalakay sa Kamara ang 8 panukalang batas
kasama sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC priority measures ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang kinumpirma ni House Majority Leader Sandro Marcos na aprobado na sa kanilang komite ang mga panukala at hinihintay na lamang ang desisyon ng House Committee on Appropriations bago ito dalhin sa plenaryo. Kabilang sa mga nakalusot na sa main committees at nasa House Committee on Appropriations na lamang para sa usaping pondo ay ang mga panukalang modernisasyon ng Bureau of Immigration, National Land Use Bill, Independent People's Commission o ang IPC Bill, Presidential Merit Scholarship Program, amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, amyenda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps, amyenda sa Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises o yung MSMEs, at ang pag-reset ng petsa ng eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o yung BARMA. Sinabi ni Marcos na ang maagang pag-usad ng naturang mga panukala ay patunay na seryoso, handa at nagkakaisa ang kapulungan sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Faustino D. III. Patuloy din anyang nakatutok ang Kamara sa mga panukalang direktang nakakaapekto sa sektor ng edukasyon, kalusugan, seguridad sa pagkain at social protection na tunay na mahalaga at makatutulong sa bawat pamilyang Pilipino. Una nang sinabi ni Marcos na mula sa kabuuang 52 priority bills, 12 na ang aprobado sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara, habang ang 8 na nabanggit ay inaasahang aakyat na rin sa plenaryo para sa nararapat na aksyon. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! DA at JICA lumagda naman para sa 600 million peso modern rice processing facility sa Isabela. Ang good news si Ati di Patrol 38 Jen Patrolya. Nilagdaan na ng Department of Agriculture at Japan International Cooperation Agency ang 1.7 billion yen grant o katumbas ng mahigit 600 milyong piso para sa modernong rice processing facility sa Kawayan City, Isabela. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng National Food Authority sa pagbili, pagpapatuyo at paggiling ng palay upang mabawasan ng 16% post-harvest losses. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., makatutulong ito para mapataas ang kalidad ng bigas sa mga programa ng pamahalaan. Kabilang na ang benteng bigas meron na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tinatayang 5,000 na magsasaka ang makikinabang sa mas malawak na procurement at mas matatag na presyo ng bigas sa merkado. Tiniyak naman ni NFA Administrator Lacson o Larry Lacson ang transparency at accountability sa pagpapatupad ng proyekto para sa kapakinabangan ng mga magsasaka at mamimili sa Isabela. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Salamat si Patrol 38 Jen Patrolya sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita. Naunsyame ang biyahe ng isang Philippine Airlines flight mula Puerto Princesa International Airport sa Palawan matapos magkaaberya ang landing gear nito. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, pabalik na sanang Maynila ang Airbus A320 nitong Sabado ng gabi, pero kailangan muling lumapag sa Puerto Princesa upang makumpone ang palyadong landing gear. Agad namang naayos ang landing gear ng eroplano at ligtas na nakalapag sa Ninoy Aquino International Airport kahapon ng madaling araw. Tiniyak naman ng kaap sa publiko na mahigpit na nasunod ang safety protocol sa nasabing insidente. Alright, dahil po dyan, wala na po tayong oras. Sumasapit na po tayo sa ating pong pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Lunes. Ngayon pong Pebrero 16 taon 2026. Pero bago tayo tuloy ang bumitaw sa pumunang patamakot ang ating pong papasandahan, totoo ba to? Walang date noong Valentine's Day? Huwag mag-alala.
parating din ang nararapat sa iyo. Kahit ikaw ay may... Huwag naman gano'n, huwag na natin sundan. Sige, yan po ang ating pong patama quote ngayon pong araw na ito. At sa alam po ni Senyor Ray Pacheco, inyo pong nakasama, Drunasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po, standby lamang po para po sa Showbiz na Showbiz kasama si Bini Bigo.